Alright mga ka-viewpoint, magandang araw At 519 strong scholar, yo. 519 na po tayo. So thank you very much sa mga nagtiwala At 519 beneficiaries po 'yan. So tuloy-tuloy lang po tayo At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button. Kasi sigurado ako malaking tulong ito si Captain's Viewpoint Scholarship Foundation Program para sa inyo. So, mayroon na naman tayong pag-usapan today at very sorry, Ngayon lang ako pag-upload sa sobrang busy po in last 5 days, Wala po ako time then talaga. And then, twin halos pag-uwi bagsak, So, need to switch off and then back to in action. So ngayon lang po ako nakapag ng free time. So ayan daming in last 5 days ang daming issue pero ito dito lang natin yung about kay Vice President pa rin ang init yung issue talagang dinidibdib na nila ang laban kaya sa ating mahal na pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. So nung nakaraang araw nagpahayag na siya ng kanyang statement. Binulgar na niya binulgar na niya yung mga baho nila. So yung di ba natatandaan nag-resign na nga si BP, si Madam sa pagka secretary na DepEd. So yun nung nag-resign siya, di ba natandaan nyo na there's no other reason or there's no reason behind on that later. So wala, basta nag-resign. So matalino si Madam anong bakit kung ikaw ba naman binigyan ng resignation letter without any reason pero magre-resign siya, so there's something wrong. So kumbaga pinapa-generate yung utak mo, di ba, as a boss. So there's something wrong with you na kasi bakit mag-resign. So nakarang araw lumabas yung statement ni Inday, yung bao niya kasi masyado na siyang natandaan nyo rin, tinanggalan siya ng mga security ng PNP, ni mayabang na si PNP, yung ganoon. Kasi may yung mga boss niya, hindi lang kasi yun din siya. Siyempre, tinitira talaga siya ng mga Duterte ngayon, ng admin. So, kitang-kita naman, na live. So, yun po, bumanat din siya, di ba? At natin, na siguro napanood niyo sa news, nakita niyo naman yan, yung statement niya. Also, mga hindi pa na yun nga, sinabi niya, maliwanag na ang main issue doon is ito, hindi ko na, kasi mahaba nga, ang daming listahan, ang haba. Nakikita na yung situation na ang pinaka main word ng resignation is corruption, bigyan ko kayo ng idea. Corruption, that's it, sa haba-haba man ng tawag nito listahan. So yung mayroong checklist si Madam Inday, sana our beloved President, Vice President. So yun, ang pinaka main na word doon, corruption, mga ka-viewpoint, corruption, mga corrupt sa gobyerno. Yun lang kung bakit. Kasi alam naman natin nung sila sa Davao, yung sistema nila ng mga Duterte is iba talaga. Transparent, progressive, continuous, security, walang paluko-loko doon kasi mayroong bayag yung gobyerno, hindi tulad ngayon duwag, walang kwenta, sorry pero yan na naman tayo, mayroong mag-dislike na naman dyan, pero anyway, reaction na natin ito kasi
sa isang governance kailangan kasi with a strong, no? Strong leadership. Kasi makikita mo naman yung achievement pag mga ganyan is very progressive, no? Makikita mo, ha? In action talaga, hindi na puro forma, puro salita lang, no? So walang plano, no? May plano man, puro pakawala, di ba? So yun, balik tayo sa kay Hinday. So yun ang nakikita niya, no? Sabi niya, like budget, no? Number one niya ng issue dyan is budget, yung sa DepEd siya, no? So sila, yung mga nasa House of Representatives sa Senate, no? Puro nga sila nagano ng budget, no? Approve, sa kanya, tingin mo, binawala yung sa kanya, di ba? Tapos nung nakita niya later on na hands-on kasi si Inday, hands-on. So sa statement, kikita naman natin siya, no? Nung nauna pa nga siya nagsuna, di ba? Lahat detailed, nasa lista. Lahat with figures, with figures, tanda nyo. Nauna pa nga siya nagsuna kay Bongbong Marcos, di ba? Nakita natin the way he tawag dito, show her activities or events, past events na transparent, no? Yun, siyempre, pag hands-on ka, kahit sa anong larangan, no? Pag hands-on ka, makikita mo kasi yung difference. Mayroong discrepancy, yung sinasabi natin, no? Mga ka-viewpoint doon. Mapapansin mo yun. So ito, lalo na like budgeting, no? Budget na naman. Bakit? Hindi na niya inaano kung saan pupunta. Alam na, di ba? Bakit? Saan ito? Or, hindi, mahaba nga no? Hindi na natin masyadong i-detail kasi basta mahaba nga. Ang pinaka-word yun is corruption, di ba? Kasi ang gusto lang ni Inday talaga is yung totoong public servant, as a public servant, no? Ibuhos mo as a public servant, no? Yun, no? Mga kababayan, mga ka-viewpoint, no? Dapat kasi sa isang politiko, no? Okay? Is yung talagang fulfill mo yung hindi ka after sa pera ng bayan, Hindi yun. You are a public servant na handa kang mamatay alang-alang sa inyong bayan. Gusto mo lahat, ibigay mo lahat yun para maging isang progreso yung isang bansa, no? Kagaya nasa malaking posisyon ka, you have do your best, no? Na hindi ka sa pera. Just like Singapore. You see Singapore, very strict country. Ganyan. Tayo kasi mga Pilipino, pag nag-strike to ka, pero kahit sa barko nga, kung kailangan maluwag, abusuhin. So, kailangan yung pitik. Ayun, ugali. Kaya hindi tayo nagpo-progress. Marami nang sasalita, stricto si Kapitan, bla bla bla. So, hindi nila na iniisip yun. If you are already in that position, ganon din gagawin. Bakit? Siyempre, gusto mong walang bulilyaso. Everything is under control. Dapat safety. Yan hindi kasi nila isip sa warak-warak lang sila, no? Pero ganon. Sa in politics, governance, ganon din yun. Yung Pilipino kasi, iba kasi yung karakter ng Pilipino, di ba? Alam na natin yan, di ba? Matigas ang ulo, puro reklamo, wala namang magawa, puro pasat-sat, di ba? You have to cooperate. Ang una-una dyan kung disiplinado ka, you have a respect, may potential kang be a good leader. Kasi malaki kasing effect, malaki ang magiging effect sa isang sambayanan pag ang isang leader ay makikita mo talagang totoong public servant, no? They are not after with the money. Ganun yun. Yun ang inaano yun ang pinaka-buod ng statement ni Inday Sara. Kasi corruption, hanggat nauupo yan si Inday Junior, wala downgraded yung Pilipinas ngayon, mahina, puro corruption, grabe, kapal na muka, si Tamba, mga alay, kahit lahat sa gobyerno ngayon, kanya-kanya, grabe, totoo yan. So,
hindi na natin, yan ang pinaka-short, pinaka-brief words, no? Corruption. Yung pinapaano ni Inday yan. Ha? Marami na nga problema din pero corruption, di ba? There's about issue about flood control o mayroon ba, no? Grabe yung pera. Pinakawala ang pera pero 1.4 billion a day. Oh, grabe, di ba? Just imagine. Ayun. Gusto nilang titirahin kasi magdalawang taon pa lang sila eh. May punos. Gusto tirahin si Inday. No? Kasi gagawa sila ng paraan. Kasi pag na pumuputok na si Inday, ha? No? Ang isang pag umapaw na yan ay talagang yan sinasabi. Ha? Hindi na mapigilan yan. So, yun ang pinaka sa sambayanan, no? Hindi nyo ba napanood, no? That's done. That's the idea. Okay? The word corruption. Okay? Corruption. Hindi, kahit saan naman talaga yan. Pero hanggat there is a prevention, di ba? Hanggat may iwasan. Huwag natin gawin yan. That's better. Prevention is better than cure. Di ba? May kasabihan na ganyan, di ba? Ang gamot, prevention is better than cure. Kung hanggat may iwasan, i-prevent natin yung corruption. Sayang nga, sa Tatay Digong, veterans na, veterans age na. Kung kabataan pa niyan, nako, uubos yung buhok nyo. No, wala nang buhay kayo. Ganon yun. So, just na-emphasize ko lang. Yan ang pinaka main point, no? Yan ang point of view ni Madam Vice President Sara Duterte sa statement na yan, no? So, yun lang po today, no? Thank you very much sa mga nag-subscribe. Continue supporting this channel. So, pag nag-subscribe na kayo, isa na kayo sa mga beneficiary. So malapit na tayo. Easy going. Slowly but surely. Okay? At hanggat may time pa ako, I will keep vlogging. Okay? So, yan muna yung reaction ko ngayon, no? On that statement, no? Dahil nga kahit saan, corruption everywhere. Pero, di ba, pag walang corruption, makikita nyo gaano ka-progreso. I will set an example in isang bansa, Singapore, diba? Ganon. They are now very rich, no? Number 1 sila. So, ganon katindi yun. Strict compliance din doon, ha? Hindi yan basta-basta doon, napakahigpit doon. So, yun ang sinasabi ko, diba? Bakit nga kaya ng Singapore? Why not yung Pilipinas, diba? Depende lang sa leader, okay? So, almost 500 hours na 3,000. So yung kailangan natin is 4,000. So 3,500 na lang, no? 3,500 na lang. Malapit na. Then I will let you know kung I will give you information pag tuloy-tuloy na to, okay? I-arrange natin yan. So thank you very much and mag-ingat po tayo lagi, okay? And God bless us all.